yung mga ordinances na meron tayo, especially sa Quezon City, sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayong maabala. Halos 500 individual sa Quezon City arestado sa unang gabi ng mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa sa Metro Manila. With regards to yung sinabi po niyo about ayuda for the next 3 months, kaya naman. Kaya in the short term for the next 3 months. Pondo para sa ayuda sa transport sector hanggang Hulyo na lang ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ayuda sa ibang sektor pinag-aaralan pa. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Social media page na nagpapakalat umano ng fake news kaugnay ng energy emergency, pinakakasuhan ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So dapat pumunta sila. Mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan na pinahaharap sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte kailangang dumalo ayon sa House Justice Panel. Tuwing may pagbabago, ang laging kailangan po ng paaralan, ng mga namumuno ng paaralan at ng mga kaguruan. Kagaya po ng sinabi ko, kailangan ho namin ng maagang policy guidelines. Kailangan malinaw po ito para sa on our end, makapag-adjust din po kami, makapagplano kami, makapag-realign kami sa aming mga plano, ng aming mga school activities, lalo-lalo na sa financial namin. Malinaw na polisiya at sapat na oryentasyon sa pagpapatupad ng 3-term school calendar, panawagan ng ilang paaralan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Hindi bababa sa 500 individual ang inaresto ng Quezon City Police District sa unang gabi ng mas pinaigting na implementasyon ng mga city ordinance. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, higit 100 sa mga naaresto ay mga menor de edad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Siguro po, yung mga ordinances na meron tayo, especially sa Quezon City, sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayong maabala. Ilang oras matapos na ipag-utos ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mahigpit na implementasyon ng iba't ibang ordinansa sa Metro Manila, agad na kumilos ang Quezon City Police District at sa unang gabi ng kanilang pagpapatrolya, nasa 437 na individual na ang kanilang naaresto. Mahigit 200 dito ang nahuling walang pang-itaas na damit. 6 na po naman ang hinuli sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Mayroon ding 33 nagvi-videoke ng lampas ng alas 10 ng gabi. Ang mga minor de edad naman na natyempuhang nasa labas pa ng bahay sa oras ng curfew, umabot sa 131. Yun naman, dinala natin dahil madami po doon sa Barangay Gulod, sa isang barangay, doon sa Barangay Gulod din, at pinatawag isa-isa yung mga magulang. At yung magulang naman ang kinausap at parents ang i-issue natin. In case na wala talagang community service. Multang hindi bababa sa 2,000 piso o community service ang maaaring parusa sa mga mahuhuling lalabag sa curfew hours. 1,000 hanggang 5,000 piso naman ang babayaran ng mga mahuhuling walang pang-itaas na damit at nagiinuman sa kalsada. Maaari ding makulong ng hanggang 6 na buwan kung paulit-ulit na lalabag. Samantala, lahat ng naaresto ay iprenoproseso upang malaman kung mayroon sa kanila ang may nakabingbing kaso.
Sino man na madidiskubring wanted o may kinakaharap na kaso ay dadalhin sa presinto upang ikulong, habang multa lamang aniya at community service ang kakaharapin ng ibang mga naaresto. Kasama kasi natin ang task force disiplina, yung from LGU, na sila yung may ordinance violation ticket, kasama natin. No? Kung marami, pwede naman doon sa mismong place, or ang SOP naman ng ibang station commander natin, dinadala muna sa police station, doon natitikitan. At bine-verify din natin, no? Meron tayong yung system natin, SIRAS e-warrant, tine-check din natin yung mga identity nila. Baka meron silang existing na warrant of arrest. Nanindigan naman ang DILG na bukod sa mga city ordinances, legal at naaayon din ito sa batas. Gaya ng pag-iingay na nag-iinuman sa kalye na pasok umano sa Article 155 ng Revised Penal Code na alarm and scandal. Ang pagbividyoke naman na nakaaabala sa katahimikan ng iba, nakapaloob sa Article 287 na unjust vexation. Habang ang curfew ay pasok din sa Article 151 o resistance and disobedience to authorities. Samantalang ang kawalan naman ng pang-itaas na damit pasok sa Article 200 o Acts Against Decency. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. tiniyak ang paggalang sa karapatang pangtao kasabay ng mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa. Aniya, kalakip ng utos ang direktiba sa mga police commander na tiyaking makikipag-ugnayan sila sa LGU lalo na sa mga barangay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang mga jeepney driver sa Maynila na mapapalawig pa ang programang libreng sakay sa lungsod dahil kahit paano ay nabibigyan sila ng subsidiya na 4,000 piso. Samantala, pinag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan kung palalawigin pa ang programa. Ito ang balita ni Dante Amento. Minabuti ko na magpasya na dagdagan ng 500 pesos na extra effective today. Dinagdagan simula ngayong araw ng 500 pesos ng pamahalaang lokal ng Maynila ang natatanggap na subsidiya ng mga jeepney driver sa libreng sakay mula sa 3,500 pesos ay 4,000 pesos na. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, bunsod na rin ito ng panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na umaabot sa halos 20 piso kada litro. Pinangungunahan ng mga taga Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB ang pamamahagi ng subsidiya. Ayun yung pangunang kinukuha nila bago sila bumiyahe dito ng umaga. Kumukuha sila ng 1,000 para sa diesel nila. Para makapag-diesel sila, makaikot muna sila. Pinuntahan namin kanina ang Balik-Balik Quiapo kung saan ang ruta ng pinakamaraming unit ng jeep na nagbibigay ng libreng sakay. Ayon sa mga driver na aming nakausap, sana mapalawig pa ang serbisyong ito. Bukod sa makikinabang ang libu-libong pasahero, kahit papaano ay may uwi na hanggang 1,000 ang mga tsuper sa kanilang pamilya, kumpara sa 3 hanggang 600 piso kung walang subsidiya ng gobyerno. Maganda po yung ituloy na lang po yung libre sakay. Kasi po maraming tao talagang matulungan, mga pumapasok sa araw-araw, nakakatipid. Tapos yung mga kahit kami po ng mga jeepney driver, kahit papaano po kumikita kami. Nakakaginhawa ng konti kaysa po yung wala pong libreng sakay. Kasi kung wala pong libreng sakay, dire-diretso po ang biyahe namin, talagang kakapusin po kami. Pati mga pasahero umaasang magtutuloy-tuloy ang programa. Malaking tulong sir, sobra. Lalo na po sa araw po na ito ngayon, marami pa akong nilakad po. Like sa kredensya sa mga anak ko from school. Na kung saan, yung munting barya ko ay naitabi ko na pwedeng pantawid. Para masiguro na walang umabuso na driver o maniningil ng pamasahe sa pagpapatupad ng libreng sakay, may mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang kasama ng mga bumibiyaheng jeep. Kapag nahuling naniningil, posibleng hindi na makasama sa programa. Yan, so nandito tayo ngayon sa loob ng jeep na nagbibigay po ng libreng sakay. Tapos bibigay tayong pamasahe. Titingnan natin kung ano yung magiging reaction ni Kuya
doon sa ibibigay natin pamasahe. Dahil nga libre ito, tatanggapin ba niya o hindi? Natural, honest to goodness ang tinitingnan natin dito. No? Kuya, pamasahe po. Libre. Ayun. So yan po mga kasangbahay na patunayan natin, bawal pong tumanggap yung mga driver ng pamasahe. Sa katunayan, may kasama po sila, mga kasangbahay, na isang MTPB. Tama ba, sir? Taga-MTPB kayo. Kasi pagka, halimbawa, yung driver, naningil po yan, ay maaaring kinabukasan, hindi na po sila mapasama doon sa program pamahalaang lokal dahil nag-violate sila. Kasi nga, libreng sakay, hindi po pwedeng mangolekta ng pamasahe yung ating pong mga pababayang driver. So nakita naman natin, hindi tinanggap yung ating ibinigay na pamasahe. Pag meron po silang ganyan na ibinibigay po na bayad, ibinabalik po namin. Mismo pong driver po ang nagsosoli po. Sa naunang anunsyo ng pamahalaang lokal, 5 araw lang o hanggang bukas ang libreng sakay na nasa 1,043 jeepneys ngayon. Pero sabi ni Mayor Isko kanina, pinag-aaralan nila ang isyu ng pagpapalawig ng libreng sakay. Dagdag pa ni Mayor Isko, malaki rin kasi ang gastos para rito araw-araw. As of 10 a.m. kanina, umabot na sa 43,043 ang naasistihang pasahero ng libreng serbisyo na ito. Hindi ko pa po maipangako sa inyo kung tayo'y magtutuloy-tuloy. Dahil halos sumigit kumulang 4 na milyong piso ang ginagasta natin, taxpayers' money, para sa kapakinabangan ng mamamayan sa araw-araw sa programang libreng pamasahe o libreng sakay sa lungsod ng Manila. But we will update you for whatever it is, whether it is going to continue or not. Inaasahang bukas ay magbababa ng panibagong anunsyo ang Manila LGU hinggil dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May hirapang maabot ng pamahalaan ang target nitong paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong 2026 sa gitna ng nangyayaring giyera sa gitnang silangan. Ayon sa isang ekonomista, asahan rin ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo kasunod ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Tingin natin mahihirapan na. If ma-attain man yung lower end of the target, it will be at the lower end. 5 to 6% na gross domestic product o GDP growth rate ang target ng pamahalaang Pilipinas sa buong taon 2026. Ayon sa ekonomistang si Astro Del Castillo, mahihirapang maabot ito ng gobyerno dahil na rin sa kawalan ng katiyakan sa nangyayari ngayong gulo sa gitnang silangan, kung saan nagresulta na ito ng sobrang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kailangan namin mag-adjust, lower ng GDP, ng economic growth natin. Kailangan din natin magtaas ng inflationary forecast, given yung talagang pressure ng mga bilihin, hindi lang sa langis pati sa mga ibang produkto. Ayon pa sa ekonomista, kung patuloy na lalala ang sitwasyon sa Middle East, maaaring maapektuhan na ang daloy ng mga produkto bukod sa supply ng langis. Lumalala ang sitwasyon, so posible rin na talagang hindi lang presyo ang maapektuhan, pati yung supply, hindi lang ng langis, pati ng mga imported commodities, katulad ng pagkain na karamihan na inaangkat natin. Posible rin anya ang bigla ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Lahat magtataasan, hindi lang produkto, pati mga serbisyo, Dahil ang cost of doing business ay talagang tataas, So talagang kailangan magtaas ang presyo. Cost of living, definitely inflation will rise, Given what's happening, given the spike in oil prices, it's the lifeblood of any economy. It will really trigger price spikes, or surges. Hindi lang unti-unti. Tingin natin malaki ang biglang taas na to, Ayon kay Del Castillo, mahalaga na makapaghandang mabuti ang pamahalaang Pilipinas ng mga pangmatagalang programa na makatutulong para mabawasan ang epekto ng fuel price hike.
Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumagsak sa pinakamababang antas ang purchasing power ng piso nitong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas na lamang ng 75 centavos ang halaga nito. Paliwanag ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, bumaba ang halaga na mabibili ng piso mula 2018 dahil sa patuloy na pagbilis ng inflation rate. Ibig sabihin nito, ang 1,000 piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 750 pesos ngayon. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga drivers sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ngunit ayon sa ahensya, kung tatagal pa ang krisis, dulot ng gyera sa Middle East ay mahihirapan silang ipagpatuloy ito. Ito ang balita ni Jed Teresina. With regards to yung sinabi po niyo about ayuda for the next 3 months, kaya in the short term for the next 3 months. Posibleng hanggang sa buwan ng Hulyo na lang ang itatagal ng kasalukuyang pondo para sa ayudang ipinamimigay dahil sa krisis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kanina, ipinaliwanag ni Social Welfare Undersecretary Alia Dimaporo na bagamat may sapat pa silang pondo upang tulungan ang transport sector na lubhang pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ito ay short-term measure lamang. Pag 6 months to 12 months, medyo that risks the sustainability of these programs are in question. It would risk dependency over these type of stopgap measures. Inamin din ng DSWD official na walang bukod na pondo para sa biglaang pamamahagi ng tulong sa mga tsuper at galing lang din sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations ang ginagamit dito. Bunsod nito, nangangamba si Yusek Dimaporo na posibleng maapektuhan din ang iba pa nilang regular na programa kung tatagal pa ito. We have regular programs in IX. We're currently using our IX funds to respond to the fuel crisis, but we have regular programs na syempre affected na rin po sila. The medical, the burial, and other cash and financial assistance programs. And we would like to offer that as a stopgap measure, maganda ito, but it needs to be complemented with more long-term efforts. Bukod dito, binigyang diin din ni Yusek Dimaporo ang pangangailangang magdagdag ng pondo upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang mga programa, lalo kung hindi pa matatapos ang sigalot sa Middle East. At lalo na, nakatakda na ring simulan bukas ang pamimigay ng cash assistance sa mga tricycle drivers sa probinsya. But it would also depend on budget prioritization. If we do run out, we would be asking replenishment of our funds, and that would be a question of how this is prioritized all across the agencies and all across the national government. But 100% rest assured, Honorable Chair, the DSWD will deliver as instructed. Nauna nang sinabi ng DSWD na mayroong 30 billion pesos na nakalaan para sa cash relief assistance for drivers in crisis sa ilalim ng 2026 national budget. Bukod sa mga driver ng pampublikong sasakyan at delivery riders, inalala rin ng Senate Committee ang mga low-income earners. Dahil dito, itinanong ni Senator Erwin Tulfo sa DSWD kung ano ang nakalaang plano para sa mga ito. Ayon kay Yusek Dimaporo, pag-aaralan pa ng ahensya kung sino pa ang mga susunod na bibigyan ng ayuda. Ngayon wala pa pong pinag-usapan ano yung next sector. But in terms of funding, meron po. It's been publicly announced na half of IX will be specifically set aside for this crisis. Sa kabila ng patuloy na pagbibigay ng ayuda bunsod ng krisis sa Middle East, tiniyak naman ng Department of Budget and Management na may sapat pa ring pondo ang pamahalaan. Ayon sa DBM, handang tumugon ang gobyerno sa mga malalakas na bagyo at iba pang kalamidad na posibleng tumama sa bansa sa mga susunod na buwan. The economic managers are well aware of the crisis po ngayon, but we are closely coordinating po to ensure that there will be funds available po for all the programs and projects po that will be needed for the purpose po.
Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirespondihan ng UNTV NAR first responders ang isang siklista matapos mabanggan ng motorsiklo sa Marikina City. Samantala, isang menor de edad sa Quezon City ang tinulungang madala ng team sa ospital dahil sa nararanasan nitong lagnat at pananakit ng dibdib. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Sa Marikina City. Sir, from UNTV News and Rescue kami, sir. Responder din kami, sir. Pwede ka namin tulungan? Anong nangyari, sir? Kayo ho yung nakabike o yung nakamotor? Habang nagro-roving ang UNTV NAR first responders ay nadaanan ng isang aksidente sa kahabaan ng Marcos Highway, Barangka, Marikina City. May kumpulan na ng mga sasakyan at may maraming tao na rin dun sa paligid. So nakita namin may ambulansya na ng Marikina 161 na nakaparada sa gilid. And nag-decide kami na baka mangailangan sila ng assistance. So tumigil kami dun sa gilid nung pinangyarihan ng aksidente. Isang motorsiklo at isang bisikleta ang nagkabanggaan. Parehong sugatan ng rider at siklista. Check lang kita, ha? Dito, sabi mo pag may masakit, ha? Ito yung hinahawakan ko, masakit? Hindi. Masakit to? Hindi. Dito, wala. Leeg. Dito, wala. Ang 30 anyos na nakabisikleta ay nagtamo ng hiwa sa kanang sakong at sa ulo at mga gasgas sa magkabilang siko na agad namang nilapatan ng first aid ng UNTV NAR first responders. Pagtingin ko, pag-assess ko, may kalaliman yung sugat. So agad naman akong kumuha ng bulky dressing at elastic bandage para po tapalan yung sugat. Ayon sa pasyente, pauwi na siya sa kailang bahay sa Antipolo City, galing ng Cubao, Quezon City, nang magkabanggaan sila ng rider. Matapos malapatan ng first aid ay inendorso na ng team sa Marikina 161 Rescue ang siklista upang madala sa ospital. Samantala, ang rider ng motorsiklo ay inasistihan naman ng Marikina 161 Rescue. Sa Caloocan City, tinugunan ng UNTV News and Rescue ang isang hotline request kaugnay ng isang pasyenteng nakararanas ng pananakit sa tagiliran ng dibdib at mataas na lagnat sa Bagong Baryo, Caloocan City. Ang pasyente ay 16 anyos. Nadatna ng grupo ang pasyente na nakahiga at hawak ang tagiliran ng kanyang dibdib habang iniinda ang matinding sakit. Ano pinang-sasend nito o saan? Ayon sa pasyente, nakaramdam rin ito ng pagkahilo at panghihina. Sa isinagawang paunang assessment, napag-alamang nilalagnat ang pasyente. Agad dinala ang pasyente sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan na ipinatatawag sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte kailangang dumalo ayon sa House Justice Panel. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan na ng Presidential Communications Office o PCO ang mga individual na nasa likod ng Facebook page na Malasakit News Pilipinas. Ito ay dahil umano sa sadyang pagpapakalat ng mga peking balita sa internet lalo na ngayong panahon ng energy emergency. Hiniling ng ahensya sa Department of Justice sa imbestigahan ng 3 partikular na post, kabilang ang isang gawa-gawang energy lockdown na idinisenyo para mang-scam ng mga tao na bumili ng solar panels. Isang peking kakulangan sa supply ng krudo upang mag-panic buying ang publiko ng gasolina, diesel at LPG.
at isang imbentong emergency lockdown dahil sa tinatawag na COVID-19 Cicada variant. Binigyan din ni Asek Gomez na ang paglalathala ng maling balita ay isang krimen na may parusang hanggang 6 na buwang pagkakabilanggo. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas, for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. We are asking the Department of Justice to investigate at least 3 fake news posts, determine the persons that fabricated them, and bring them to court on behalf of the Filipino people to answer for the harm that they have caused the public. Posibleng magsagawa muli ng malawakang tigil pasada ngayong linggo ang iba't ibang transport group dahil sa muling pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa transport group na Manibela, hindi lamang sa mga jeepney ang inaasahan nilang sasama sa kilos protesta. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa masira pa yung sasakyan, wala naman niyang okay lang na hindi kami mag-boundary, sir eh. Ang problema, pag nasira, wala rin kami pampagawa, abono kami. Unti-unti at isa-isa nang tumitigil sa pamamasada ang mga tsuper ng jeep dahil sa ilang linggong sunod-sunod na dagdag presyo ng diesel, dala ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa transport group na Manibela, hindi lang mga modern jeep at tradisyonal na jeep ang posibleng huminto sa pamamasada. Patian niya mga driver ng UV Express, tourist van, truckers at mga tricycle drivers ay posibleng gumarahin na rin muna. Kagabi April 6, nagsagawa sila ng isang virtual meeting kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang grupo ng transportasyon. Bukas mayroon silang nakatakdang press conference sa Quezon City at posibleng dito nila i-anunsyo ang malawakang tigil pasada o pagsasagawa ng mga kilos protesta. Ito po kasi magkasama na kahit na consolidated, unconsolidated. Kasi iisa lang naman po kami ng kinakaharap na problema, tayo. Yung problema natin to sa petrolyo na nakakalungkot na wala sa atin yung gyera, pero tayo po ang higit na mas tinamaan kesa po doon sa lugar na may gyera. Samantala, hindi nila sapat ang ipinamahaging fuel subsidy na 5,000 pesos kada kwalipikadong benepisyaryo para ibsan ang taas ng presyo ng kada litro ng diesel. Doon sa itinaas ng presyo ng petrolyo, kulang na kulang ito. At sabi nga natin, 3 araw lang na kukonsumo namin ito versus doon sa ilang araw o ilang linggo na tumaas. Luging-lugi po talaga. Kanina ipinagmalaki ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa 1 bilyong piso na fuel subsidy na ang kanilang naipamahagi sa mga tsuper sa buong bansa. Inanunsyo rin ng Regulatory Board na simula sa April 15 ay sisimulan na ang Service Contracting Program na inaasahang maghahatid ng libreng sakay sa mga pasahero. Sa Metro Manila, kabilang sa programa ang mga bus sa EDSA Carousel at mga modern at tradisyonal na jeep na tumatawid sa mga istasyon ng LRT at MRT. Hindi pa nga nababayaran, 32 million daw ang utang. Yung nakaraang administrasyon pa, tapos sasabak na naman sa libreng sakay. Mag-aabono na naman sila. Sa libreng sakay po sa EDSA Carousel, ganun kalaki po ang nauubos. Doon pa lang sa EDSA Carousel po, ubos na yung pondo. Hindi solusyon ang libreng sakay, hindi solusyon itong ayuda. May panawagan naman ang Manibela sa Department of Energy na naunang nag-anunsyo na pinayagan ng Iran ang pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Total na ipakiusap ng DOE sa Iran na makadaan tayo sa Strait of Hormuz. Bakit hindi pa ipinakiusap na babaan yung presyo? Hanggang ngayon, patuloy na panawagan ng mga transport group ang pagbasura sa Oil Deregulation Law at pagtapyas ng Value-Added Tax at Excise Tax upang mabawasan pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Mabagal po ang gobyerno. Nilasap muna namin yung bigat ng presyo, taas presyo ng petrolyo bago sila gumalaw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Obligadong dumalo ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan na ipinatatawag sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Ito ang binigyan diin ni House Justice Panel Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So dapat pumunta sila. Nagbigay na ng kumpirmasyon ng Commission on Audit at Office of the Ombudsman na tutugon sa subpoena na ipinadala sa kanila kaugnay ng pagdinig sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Ito ang inihayag ni House Committee on Justice Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Formal na ring nagpadala ng kautusan ng House Panel sa COA para isumite ang original copies ng liquidation ng confidential funds ni Vice President Duterte mula 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023. Pinaharap din sa House Panel si Attorney Gloria Camora, State Auditor ng COA. Kabilang sa mga dokumentong pinapapresenta sa April 14 na pagdinig ng House Justice Committee ay checks, disbursement vouchers, liquidation reports, certifications at accomplishment reports. Si Ramil Madriaga na isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology, pinaharap na rin ng House Panel sa April 14 hearing. Itinuturing si Madriaga na mahalagang testigo ng complainants sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Nagpapakilala si Madriaga na dating bagman umano ng pangalawang pangulo at naghatid ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ayon kay Representative Alvarez, inaasahan ang pagharap ni Madriaga sa House Justice Committee sa April 14. Kung you are required to testify, even if you are a person deprived of liberty, nakakulong ka, hindi ka naman pwede magsinungaling eh. But dahil nakakulong ka, madali kang ipatawag kung the subpoenaing body is authorized to require your presence. Maging ang abogadong nag-notarize sa affidavit ni Madriaga, inatasan din ng House Justice Committee na humarap sa pagdinig. Sa Ombudsman naman, pinasusumite ng House Panel ang SALNs ni VP Duterte mula 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Sa subpoena namang ipinadala sa Bureau of Internal Revenue o BIR, hinihingi ng House Panel ang tax records ni na VP Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Gayon din ang original o certified true copies ng annual income tax returns ng mag-asawa at mga negosyong iniuugnay sa kanila. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinidinig na ng Sandigang Bayan ang petisyong makapagpiyansa na inihain ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado. Kaugnay ito sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ngunit sa kalagitnaan ng hearing, ilang mga impormasyon patungkol sa itinuturing na Ghost Project ang hiniling ng korte na mabigyang linaw. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. In that regard, the court was actually directed the issuance of subpoena of certain records of a certain particular project sa doon din sa area, directing the officer or records custodian rather of the Bulacan First DO to testify and bring these documents tomorrow. Ipinapasabina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office na may kinalaman sa nililitis na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa ikalawang araw ng pagdinig sa bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado nito sa malversation, nagkaroon ng kalituhan sa mismong lokasyon ng proyektong dinidinig sa hukuman. It spurred discussion among the court that ano ba talaga yung pinupunto ng prosecution dito. Ayon kay Associate Justice Ronald Moreno, sa pamamagitan ng subpoena, mabibigyan linaw kung talagang maituturing na ghost o peke ang proyekto kontra baha na pinagbasehan ng isinampang kaso. Binigyan ng korte hanggang bukas, March 8, para maisumite ang mga naturang dokumento. Samantala, para sa kampo ni Revilla, ghost project man o hindi, wala nilang kinalaman ang dating senador sa anumang aligasyong idinidiin dito.
Batay sa testimonya ng officer in charge ng Bulacan 1st DEO, hindi umano niya nakita ang pirma ni Revilla sa mga dokumento na magpapatunay na siya ang nag-endorso o proponent ng proyekto. You cannot see or anything there that has the signature or the bearing of any participation of Senator Bong. His name, his signature, and even anything there does not actually link him. So that's what we've tried to establish, and that's what we have established so far. Samantala, inaasahan namang tetestigo bukas ang state witness at kontraktor ng Sims Construction na si Sally Santos laban sa mga akusado sa flood control scandal case na ito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang 802 million pesos ang halaga na natanggap ni dating ako Bicol Representative Zaldico mula sa SunWest Corporation simula 2019 hanggang 2025. Ito ay ayon sa testimonya ni Attorney John Mark Busa, ang financial investigator ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa ahensya, natuklasan sa kanilang preliminary investigation report ang mga bank transactions si Co at initial bank inquiry sa SunWest. Base sa records ng AMLAC, may cash inflow sa pamamagitan ng check deposits mula sa SunWest patungo kay Co na galing sa iba't ibang proyekto. Bukod pa ito sa nililitis sa umunay substandard flood control project sa Oriental Mindoro na may halagang 289.5 million pesos. Tumayong huling witness ng prosekusyon si Busa upang mapatunayan na nakikinabang si Co sa mga kontrata ng SunWest bilang beneficial owner. Ito ay kahit nag-divest na siya ng kanyang interest sa kumpanya. Samantala, sa darating na June 2 ay gagawin ang susunod na pagdinig sa kaso para naman sa presentasyon ng ebidensya ng mga akusado. Nananawagan ng ilang public schools sa Department of Education na agad na makapaglabas ng malinaw na guidelines at makapagsagawa ng masinsinang oryentasyon para sa mga guro. Kaugnay ito na ipatutupad na trimester or 3-term system sa papasok na school year 2026 to 2027 sa mga pampublikong paaralan. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Tuwing may pagbabago, ang laging kailangan po ng paaralan, ng mga namumuno ng paaralan at ng mga kaguruan, gaya po ng sinabi ko, kailangan ho namin ng maagang policy guidelines. Kailangan malinaw po ito para sa on our end, makapag-adjust din po kami, makapagplano kami, makapag-realign kami sa aming mga plano, ng aming mga school activities, lalo-lalo na sa financial namin. Maaga at malinaw na policy guidelines at sapat na orientation. Ito ang panawagan ng ilang pampublikong paaralan kaugnay ng nalalapit na pagpapatupad ng 3-term school calendar ng Department of Education. Ayon sa punong guro ng Buting Elementary School na si Ma'am Ana Lumadregal, positibo naman ang layunin ng bagong sistema. Nakikita nila na sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maayos na hatian sa oras ng klase, non-academic activities at pati na rin sa wellness ng mga guro. Subalit isa sa pinakamalaking pagbabago sa 3-term school system ay ang pag-aayos ng school calendar kung saan mangangailangan aniyan ng realignment sa mga plano ng paaralan upang hindi maging siksikan ang mga aktibidad at mapaghandaan rin maging ang financial plan para sa susunod na school year. Kailangan lang talaga na maging maingat paano ba gagawin ang mga pagbabagong ito, kasi hindi lang siya simpleng pagbabago ng calendar Kailangan din po ng ating mga guro ang isang malinaw, sapat na orientation. Hindi lang yung mga flowery na mga na orientation, kung hindi dapat realistic na goal or result na nakaakma siya sa pangangailangan ng paaralan. Batay sa datos ng paaralan, 30% sa kanilang mag-aaral ang wala pa sa grade level ready pagdating sa literacy, habang 43% naman ang hindi pa rin handa pagdating sa numeracy. Bagamat nakapagpakita na ng malaking pag-unlad sa literacy, hamon pa rin sa paaralan ang math na patuloy nilang kailangang matutukan at mapagplanuhan.
Nakatapdang ipatupad ang bagong kalendaryo sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Sa ilalim ng bagong sistema, mahahati ang school year sa 3 term na nahahati naman sa iba't ibang mga block. Kasama sa mga hakbang ng 3-term school calendar ang pagkakaroon ng remediation na pagbibigay ng karagdagang oras at gabay sa mga mag-aaral na nahuhuli sa kanilang mga aralin. Sa paraang ito, masisiguro na makakasunod sila sa kanilang learning progress at hindi maiiwan sa takbo ng school year. Yung mga classmate ko po, based from my observation, nahihirapan po sila sa bilis ng pacing. Hindi po sila nahihirapan sa mga tinuturo ng teacher. Nahihirapan po sila kasi sobrang dami pong ang binibigay sa amin ng mga workloads. Kaya nahihirapan po silang humabol. Kaya po may mga students na nag-fail. Pero kung titignan po natin na kung magfo-focus po tayo sa quality ng education at bibigyan po natin ng mas mahabang time yung mga student to actually do the workloads, hindi na po mababawasan po yung mga mag-enter ng summer class. Samantala, kamakailan ay naglabas naman ng anunsyo ang Department of Education na magsasagawa ang ahensya ng serye ng orientation sessions upang gabayan ang mga school leaders, teachers at stakeholders sa implementasyon ng bagong 3-term system. Nagsimula ang orientation ngayong Abril sa regional at division officials at school heads, habang ang master teachers at classroom teachers ay magsisimula naman sa Mayo. Kapapalooban ng mga orientation ng policies at operational adjustment kasama ang assessment at grading, lesson planning, education in emergencies, flexible learning programs, strengthen senior high school work immersion. Gayunman, aminado ang ilang paaralan na posibleng maranasan ng adjustment period sa unang taon ng implementasyon. Kaya giit ng mga ito ang agarang pagbababa ng konkretong polisiya sa serye ng mga orientation upang maiwasan ang pangangapa ng mga guro at matiyak ang tagumpay ng 3-term school calendar, lalo na at nalalapit na ang June 8 na pasukan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Nayahati ng ating global correspondent na si Jack de Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tila nagbabadya ng isang matinding palitan ng pag-atake ang US, Israel at Iran kasunod ng panibagong deadline ni US President Donald Trump. Kasunod ng pahayag ni Trump, naglabas ng sagot ang Iran na hindi ito susunod sa kagustuhang ceasefire ng US dahil hindi nito matitiyak ang kanilang kapayapaan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. The entire country could be taken out in one night. And that night might be tomorrow night. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Hanggang alas 8 lang ng gabi ng Martes, April 7, oras sa Amerika, ang hihintayin ni US President Donald Trump para sumunod ang Iran sa kanyang kagustuhan. Gaya ng nauna niyang banta, kung hindi ito tutugon sa kanyang gusto, mawawasak ang mga plantang pang-enerhiya at mga pangunahing tulay sa Iran. Ayon kay Trump, mismong ang mga sibilyan sa Iran ang nagsasabing sila ay atakihin para makalaya na sila sa Islamic regime. Nang tanungin kung naniniwala siyang iyon ay war crime, tahasang sagot ni Trump ay hindi. Matapos ang kanyang pahayag, naglabas ng tugon ang Iran. Hindi nito gusto ang ceasefire dahil nananatili ang banta sa kanila. Nais nila ang pangako na hindi na sila kailanman aatakihin pa. Kilalanin ng lahat ang Iranian control sa Strait of Hormuz at payagan itong kumolekta ng toll sa lahat ng dadaan doon. Hiling din ng Iran na alisin ang lahat ng economic sanctions laban sa kanila at payagan itong ituloy ang kanilang uranium program bilang investment sa ilalim ng UN Charter. At panghuli, bayaran sila sa lahat ng napinsala ng gyera. Ayon kay Iran spokesperson for Foreign Affairs Ismail Baghei, hindi makatotohanan ang alok ng US na mga kasunduang nabuo sa pagbabanta, illegal na sanctions at karahasan. Naniniwala rin ito na ang pagbabanta pa lang ni Trump sa kanila ay malinaw ng war crimes sa ilalim ng international law. But negotiations are in no way compatible with ultimatums, with crimes, or with threats to commit war crimes.
regarding the threats made against us. Without doubt, making such threats is itself a war crime and incitement to war crimes. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Iran Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi na kaya ayaw nila ng tigil putukan o makipagkasundo pa kay Trump ay upang turuan ng leksyon ang US nang hindi na sila muling gambalain pa. این که ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. Naniniwala naman ang Iranian political analyst na si Sayed Mohammad Marandi na taktika lang ng US ang sinasabing ceasefire deal upang lalong magpalakas kasama ang Israel upang maglunsad muli ng pag-atake sa Iran. Nananawagan ito sa lahat ng bansa sa Gulf region at sa buong mundo na kumilos at maghanda sa susunod na karahasan ng US at Israel na tinawag niyang mga kriminal. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pakikiramay at panghihinayang si Israel President Isaac Herzog sa isang pamilya na nasawi sa pag-atake ng Iran sa Haifa nitong linggo. Nanawagan naman na ang isang Israeli author sa mga kababayan nito na magsalita sa nangyayaring karahasan sa kanilang bansa na kumitil ng maraming buhay. Ito ang balita ni Bradley Robuza. A family of 4 was pulled from the rubble under a building after it was bombed and collapsed on top of them. 2 parents, their son, and his young wife. Isang kilalang pamilya sa port city ng Haifa ang pamilya Gershovitz. Sa post ni Israel President Isaac Herzog, kinilala nito ang pamilya. Isang retired tech expert ang patriarkang si Vladimir, 73 years old. Isang kilalang voice coach naman ang asawa nito, ang 68-year-old na si Lena Ostrovsky. Ang kanilang nag-iisang anak, ang 42-year-old na si Dimitri ay isang software engineer habang ang asawa nito na isang Filipina. Ang 29-year-old na si Lucille Jane ay isang kindergarten teacher. Tinamaan ng Iranian missile ang kanilang bahay sa Haifa noong linggo, April 5. At ayon sa kwento ni Hen, 3 palapag ng kanilang bahay ang bumagsak. Umabot ng 18 oras ang mga rescue worker bago natagpuan ang kanilang mga labi. The father has been discharged from the hospital the same morning and his son drove him home. They tried to take cover in the stairwell as the elderly parents couldn't get out of the building on time. Ayon sa kwento ni Hen, bago pa lang naninirahan si Lucille sa Haifa dahil nag-aalinlangan ito sa kanilang seguridad. Ganun pa man, pinili nitong manirahan sa Haifa kasama ang pamilya ni Dima. Ikinasal ang dalawa noong 2024. She met Dima while he was traveling there. For years she was too afraid to move to Israel, but she followed love. She had only just arrived. They were planning to have children. Nagpahayag ng pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Pilipinas sa pagkasawi ng mga Gershovitz. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv sa mga kaanak ng nasawing Pilipina upang magbigay ng suporta at para sa pagsasaayos sa repatriation ng kanyang mga labi sa kabila ng umiiral na flight restrictions. Nananawagan naman si Hen sa kanyang mga kababayan sa Israel na huwag manahimik kundi magpahayag ng kanilang saloobin at maiparating sa Israeli government na sila man ay biktima rin. It's a reflection of the insidious but pervasive idea that Israelis are our government. I'm asking you to open your heart to the pain of victims of all identities and backgrounds. I'm asking you to call out dehumanization, whoever it is targeting, to refuse to heap more indignity onto those who have just been murdered. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isa pang Pilipina na nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel. Sa social media post ni Pangulong Marcos, inatasan na niya ang mga ahensya ng pamahalaan na tulungan ang pamilya ng nasawing Pilipina at matiyak na agad maiuwi ang mga labi nito. Ayon kay PBBM, patuloy na binabantayan ng pamahalaan
ang sitwasyon sa rehiyon at ang kaligtasan anya ng bawat Pilipino ang pangunahing prioridad sa ngayon. Sa ibang balita, sa gitna ng matinding init na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, may mga taong handa pa ring tumulong sa ating mayigiting na drivers. Sa Marikina City, isang restaurant ang nagbibigay ng libreng merienda sa public utility drivers at delivery riders. Nagsimula ang kanilang libreng merienda kahapon kung saan nasa 250 meals ang kanilang naipamigay. Ayon sa may-ari ng restaurant, maliit na tulong ito para kahit paano ay maibsan ang naranasang hirap ng mga driver sa pagtugon sa taas ng krudo at mga bilihin. Naniniwala ang isang eksperto na dapat nang madaliin ng Pilipinas ang pagpapalakas ng depensa nito kasunod ng mga umuusbong na bagong estratehiya ng digmaan. Giit ni Professor Renato De Castro, malaki ang magiging pakinabang ng Pilipinas sa planong pagtatayo ng ammunition facility ng Amerika, gayon din sa pagdevelop ng drone technology. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kailangan na bang madaliin? Mukhang kailangan na eh. Wag natin, sana hindi natin ma-experience yung na-experience ng Ukraine. Na nagsimula lang sila mag-build ng mga ammunition plants nila nung pinasok na sila, nung nilusob na sila ng mga Ruso. Kailangan ng madaliin ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan nito para depensahan ang bansa. Gaya ng panukala ng Estados Unidos na paglalagay ng ammunition facility sa Pilipinas. Gayon din ang paglikha o pagbuo ng drone na nakikitang trend sa digmaan ngayon ng ibang bansa. Ayon kay Professor Renato De Castro, isang political analyst at profesor ng International Studies mula sa De La Salle University, kinakailangan ng magsimula ang Pilipinas na mag-invest sa ganitong mga pasilidad. Aniya, hindi dapat nakabase o matakot ang Pilipinas sa magiging reaksyon ng ibang bansa gaya ng China. Dapat magsimula tayo. Wala pa sa urgency eh. Kasi matatakot nga tayo, baka lusubin tayo, nagiging sensitibo tayo sa sinasabi ng mga Chino. Kung madadaan tayo palagi sa takot at magiging sensitibo tayo palagi sa sinasabi ng mga Chino, wala tayong mararating. Tapos nga, yun nga, binabanggit mo lagi kung ano sasabihin ng China niya. Walang kailaman China dito. Kung magikinig palagi tayo sa mga Chino, talo tayo. Kasi ang goal naman talaga ng mga Chino, hanggat maaari, ilagay tayo sa alanganin eh. Paglilinaw nito para lamang ito sa depensa ng Pilipinas sakaling may magtangkang manakop sa bansa. Hindi rin anya ito maituturing na US base kundi isang manufacturing facility na maaaring ituring na bahagi ng isang negosyo. Bukod din anya sa Estados Unidos, makikinabang din sa planong paglalagay ng ammunition production line sa bansa, maging ang sandataang lakas. Ang aking nagtatayo ng ammunition facilities para rin address yung threat sa national security natin. Andayin natin nung nangyari, yung pumutok yung siege ng Marawi. In a matter of less than 3 or 4 days na ubusan na ng ammunition ng Armed Forces of the Philippines. Nanghingi pa, nagpadala pa tayo ng ilang C-130s sa Arizona para humingi lang ng mga bala. Mas kailangan actually natin yun kaysa ng Estados Unidos. Dual purpose yan, no? Gamit ng US Armed Forces at lalo na gagamitin din ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Para naman sa panig ng US, naniniguro lamang anya sila na mayroon silang pasilidad dito sa rehiyon kung kakailanganin. Makakalikha rin anya ito ng trabaho sa mga Pilipino at ang mahalaga, technology transfer na kalaunan ay magkakaroon na ng sariling kakayahan ang Pilipinas. Una nang lumabas ang panukala mula sa Estados Unidos na maglagay ng ammunition production at storage facility sa bansa. Nagpahayag na rin ang Department of National Defense na bukas ito sa nasabing ideya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihinalang nagtatago na sa ibang bansa si Charlie Atong Ang. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, posibleng nasa Vietnam ito batay sa intelligence report na kanilang natanggap. Ayon kay Secretary John Vic Remulla,
posibleng dumaan sa backdoor exit ang negosyante dahil walang record sa Bureau of Immigration na lumabas na ito ng Pilipinas. It is an intelligence report and we are following it up and we are for confirmation yan dyan sa Vietnam authorities. Wala akong alam sa culture nila doon eh. Hindi ko alam kung bakit doon. Hindi ko rin alam kung sino connect siya ron. It just came to my attention na ando doon siya. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga otoridad upang mahanap si Ang. Nakipag-ugnayan na rin anya ang mga otoridad sa International Police Organization o Interpol para sa posibleng pag-issue ng red notice laban sa negosyante. Kinansela na rin ang kanyang pasaporte upang limitahan ang pagbiyahe nito sa iba't ibang bansa. Iginigiit ng mga petitioner sa ginanap na oral argument sa Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ng Pilipinas ang mga idinagdag na pondo sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Ngunit, depensa ng Solicitor General, sinusunod naman ng Pangulo at ng Legislatura ang saligang batas sa pagsasagawa ng budget deliberation bago isinasa batas ang General Appropriations Act o GAA. Ito ang balita ni Benedict Samson. Whether unprogrammed appropriations violate Section 22, Article 7, requiring the budget to have sources of financing, whether unprogrammed appropriations are rider provisions, and whether unprogrammed appropriations violate the separation of powers and the effect and undue delegation of legislative power. A shadow budget that is contingent, expandable, and dependent on discretion after enactment. Public funds belong to the people, and their use must be governed by clear constitutional limits, not by shifting conditions or post-enactment authority. Hindi nakaayon at labag sa saligang batas. Ito ang giniit ng mga petitioners sa ginanap na oral argument sa Supreme Court kaninang umaga, kung saan kine-question ang pagiging constitutional ng budget insertions sa ilalim ng unprogrammed appropriation ng General Appropriations Act noong 2024, 2025 at 2026. Sa naturang argumento, pinadedeklarang unconstitutional na mga petitioner ang unprogrammed appropriations at special accounts provision sa GAA. Sina dating Albay 1st District Representative Edsel Lagman at Senator Aquilino Coco Pimentel III ay kine-question ang 449.5 billion pesos sa bicameral insertion sa 2024 GAA. The excess amount of 449.5 billion in the unprogrammed appropriations is without constitutional basis, not being covered by the President's recommendations, capped only at 289.1 billion. Thus, as prayed for by the petitioners Edsel C. Lagman and Mujib S. Hataman in their petition, the challenge excess of 449.5 billion should be nullified in the 2024 General Appropriations Act. Mayroon din kumekestyon sa amendment sa special accounts sa General Fund sa 2025 GAA at ang grupo ni na Representative Leila De Lima at Edgar Erice ay ang unprogrammed appropriation sa 2026 GAA. Article 6, Section 25.1 expressly prohibits Congress from increasing the appropriations recommended by the President. Congress may reduce, may realign, or modify, but it may not increase. Yet here, Your Honors, the Bicameral Conference Committee did precisely what the Constitution forbids. By increasing the special accounts in the General Fund, an automatic appropriation, Congress expanded the total expenditure program beyond the President's proposed ceiling. This is not amendment. This is unconstitutional expansion. Ngunit sa presentasyon ni Solicitor General Attorney Darlene Marie Berberabe, sinabi nito na sinunod-an niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Kongreso ang proseso sa deliberasyon ng budget. Your Honors, the Constitution assigned the President the power and duty to propose a budget grounded in fiscal reality. The President did that and followed what was constitutionally required. The Constitution assigned Congress the power and duty to deliberate on that budget on behalf of the people. Congress followed what was constitutionally required. Respect for the separation of powers demands the utmost wisdom of this honorable court.
Dagdag pa ng Solicitor General, hindi dapat kaagad gawin ang pagpapawalang bisa sa buong mekanismo ng lehislatibo hanggat walang ibinibigay na malinaw na batayan ang mga nagpepetisyon. The invalidation of an entire legislative mechanism should not be done unless the petitioners have shown a clear and irreconcilable conflict with the Constitution. It is our position that they have not. Tungkulin ng kapitapitagan at kataas-taasang hukuman ito na bantayan ang mga linyang itinakda ng konstitusyon. Sa ganang amin, sa paghahandang tugunan ang mga pangangailangan ng sambayanan gamit ang unprogrammed appropriations, isinaalang-alang ng ehekutibo at lehislatura ang mga linyang ito, sapagkat ang pagmamay-ari ng kaban ng bayan ay nasa sambayanan. Samantala, ayon kay Professor Emeritus ng UP College of Economics Solita Collas Monsod na nagsilbing amicus curiae o resource person ng Korte, inilahad nito na may nangyari umunong paglobo sa unprogrammed funds mula noong 2022 hanggang ngayong 2026. But in 2022, they started growing, and if you'll see that high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow. They went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. And notice that the dark blue and the light blue bars is where the general appropriations exceeded the national expenditure program. Anyway, you could see the ballooning of the unprogrammed appropriations. Sa April 21 naman nakatakda ang susunod na oral arguments patungkol pa rin sa kinikwestyong GAA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang kampo ng kontraktor na si Sara Diskaya at 8 pang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na patunayang nagawa at natapos ang hinawakan nilang flood control projects sa Davao Occidental. Kanina sinimulang dinggin ang kasong malversation ni Diskaya na nag-ugat sa nasabing mga ghost flood control project. Ito ang balita ni Clarice Suabi. We will prove during our turn that the project is actually completely constructed. Hindi ghost project. Ito ang pinaninindigan at patutunayan ng mga akusado sa umano'y flood control project na kinasasangkutan ni Sara Diskaya at iba pang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Davao Occidental. Sa unang araw ng paglilitis sa kaso, sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court, 3 testigo ang inihanda ng prosekusyon upang patibayin ang kaso laban sa mga akusado. Unang humarap si Engineer Mark Gerson Baring na mula sa Quality Assurance Unit ng DPWH. Aniya, October 25, 2025, nang magsagawa sila ng ocular inspection sa proyekto, kung saan si Engineer Harold John Villaver, isa sa mga akusado, ang itinuturong nagdala sa kanila sa kinapupwestuhan ng proyekto. Ngunit ayon sa testigo, bagaman meron ng proyekto, hindi naman ito akma sa lokasyon na nakasaad sa plano, kundi dinala sila sa lugar na may proyekto, pero 400 meters ang layo sa mismong lokasyon ng proyekto, batay sa nakasaad sa plano. Their only complaint is allegedly the project was constructed on a portion of the Kulaman riverbank, which is not perfectly consistent with the location indicated in the plans. So it's allegedly a project situated on a place which is not supposed to be the place indicated in the plan. But that's only a portion. The rest
is consistent with the plan. There was only a gap of 400 meters. That refers to the point of beginning where the concrete revetment was supposed to begin. Ayon kay Attorney Torregosa, patutunayan nilang kumpletong naitayo ang proyekto at hindi ghost project. Aniya, umiiral naman talaga ang nasabing flood control project. Ngunit meron lamang ilang metrong distansya kumpara sa nakasaad sa plano. Sa unang araw ng paglilitis, dumalo online ang mga akusado, bukod kay Engineer Villaver na personal na humarap sa korte. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nababala ang International Atomic Energy Agency sa US, Israel at Iran sa peligro na maidudulot kapag tinamaan ang Bushehr nuclear power plant sa Iran. Ito ay kasunod ng ika-4 na airstrike sa Bushehr area na ilang metro na lang ang layo sa nasabing planta na may supply ng mapanganib na radioactive fuel. Ito ang balita ni Jovic Bermas. Kinumpirma ng International Atomic Energy Agency na may epekto ang pinakahuling pag-atake ng US at Israel sa Bushehr Nuclear Power Plant ng Iran. Ayon sa pag-aanalisa sa pinakahuling satellite image ng lugar at sa ulat mula sa planta, walang tinamong pinsala ang mismong planta, subalit ang pinsala ay naitala 75 meters lamang ang layo mula sa perimeter nito. Dahil dito, muling nagbabala si IAEA Director General Rafael Grossi na ang patuloy na military activity sa paligid ng planta ay posibleng magdulot ng aksidente na mauuwi sa matinding panganib sa mga mamamayan ng Iran at sa kapaligiran. Ang Bushehr Nuclear Power Plant ay aktibong gumagana at naglalaman ng malaking supply ng nuclear fuel. Ayon sa opisyal, hindi dapat madamay ang isang nuclear facility sa labanan dahil hindi biro ang magiging resulta kapag ito ay tinamaan. Ito rin ang panawagan ng Nuclear Society sa publiko. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang ginawang pag-atake ng Israel sa Bushehr. Isa sa target ang underground missile storage bunker sa military airbase doon. Nauna nang sinabi ni Iran Foreign Minister Abba Araghchi na kung tatamaan ang Bushehr Nuclear Power Plant, mas malaki ang magiging epekto at panganib sa Gulf states, hindi lang sa Iran. Isa sa panganib na maidudulot nito ay ang pagkontamina ng tubig na malaki ang halaga sa Gulf nations na nakadepende sa desalination ng tubig dagat dahil wala itong natural source ng inuming tubig. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipag-usap si Australian Prime Minister Anthony Albanese kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang tiyakin na hindi matitigil ang supply nito ng produktong petrolyo sa kanilang bansa. Nakatakdang magtungo ang Australian leader sa Singapore sa Huwebes, April 9 at mananatili hanggang April 10, araw ng Biyernes. Sentro ng pakikipag-usap ni Albanese ang masigurong tuloy-tuloy ang palitan ng produktong petrolyo ng dalawang bansa. Ang Singapore ang pinakamalaking supplier ng Australia ng refined petroleum products habang ang Australia naman ang ikalawa sa pinakamalaking supplier ng liquefied natural gas o LNG sa Southeast Asia. The certainty of those clear, close relationships is more important than ever. Engaging with our international partners is an important part of keeping our fuel supply flowing. Matagumpay na naisagawa ng Artemis 2 mission ang lunar flyby nito kung saan nagawa nitong umikot sa buwan. Naabot ng Orion spacecraft ang maximum distance mula sa Earth na 252,756 miles na pinakamalayong human spacelift sa kasaysayan. Nalagpasan nito ang 4,111 miles na layo na naabot ng Apollo 13 mission noong 1970.
Sa kasalukuyan ay unti-unti nang lumalayo ang Artemis 2 mission sa lunar sphere of influence at inaasahang pabalik na sa mundo. Matapos ang 40 minutong signal blackout, muling nakakonect ang mission sa NASA Deep Space Network na siyang nagsisilbing tulay ng komunikasyon ng crew na nasa kalawakan sa planet Earth. It is so great to hear from Earth again. To Asia, Africa, and Oceania, we are looking back at you. We hear you can look up and see the moon right now. We see you too. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Napasok na ng mga otoridad ang residential lot sa isang barangay sa Quezon City na may imbaka ng krudo. Bunsod nito, inaasahang may aalis na ang tangke kasama ang laman nitong libu-libong litro ng krudo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, humarap ba sa mga otoridad ang may-ari ng residential lot na yan at kailan nila planong tanggalin ang tangke ng krudo na yan sa lugar? June, personal na dumating dito sa residential lot sa Quezon City o Barangay Sacred Heart, Quezon City, kung saan nga nadiskubre itong fuel tank na pinagsalina ng nasa 10,000 litrong diesel. Nais rin ng abogado na humarap dito sa mga otoridad na patanggalin o tanggalin ang laman ng tangke maging yung fuel tank mismo mula dito sa lugar. Magkakasabay na nagpunta ang mga kawani ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa lugar kung saan naroon ang umano'y illegal na imbakan ng petrolyo. Pangunahin na rito ang Bureau of Fire Protection, Department of Energy, Quezon City Police District, Kamuning Station at kinatawan ng local government unit ng Quezon City. Sa kabila ng kanilang puwersa, hindi pa rin nila agad napasok ang naturang lote para inspeksyonin ng fuel tank. 3 araw matapos matuklasan ang pag-iimbak ng krudo sa lugar, dumating na ang mismong abogado ng may-ari ng lote. Inihayag naman ni Senior Fire Officer 4 Gerald Ayon, commander ng Laging Handa Fire Station Substation, ang napag-usapan sa pagitan ng abogado at ng mga otoridad. So nagkaroon po ng kasunduan between the lessor and lessee. So dumating po yung lawyer ng lessor natin, yung lot owner. So pinayagan naman po kami makapasok sa loob para po ma-check yung yung diesel tank. So binigyan din po kami ng authority with the presence of attorney Ventura, yung lawyer po ng lot, na buksan yung box ng diesel tank para po makita. So ayon sa QC Business Permits and Licensing Department o BPLD, sinabi ng abogado na ang tangke ay pagmamay-ari ng mga lessee o umuupa sa naturang property. Ngunit kinansela na nila ang kontrata sa mga ito matapos malaman ang naturang aktibidad nila sa lugar. Paliwanag ni QC BPLD Adjudication Section Acting Head Attorney Nestor Acope, nakipagtulungan naman ang legal counsel ng residential property owner. Well, so far ang pinangako naman po ng abogado, ng representative ng property owner, ang kinansel lang nila yung kontrata dun sa lessee, papatanggal na nila itong tangke. So sa amin naman, makasalalay kami ngayon sa anong maging outcome doon sa pag-receive nung abogado nitong operator mismo doon sa notice ni BFP. Kasi yun lang din naman yung nila, pinaka-purpose nila, matanggal lang din to. Pagka natanggal na to, siguro po pwede naman nating sabihin nating case closed na siya.
Sinabi naman ng BFP na nakatakdang magpunta sa kanilang ahensya ang abogado ng may-ari ng fuel tank. Dito na rin isisilbi ang notice to comply na ilalabas ng BFP or nilabas ng BFP laban sa kanila. Nakasaad dito na ipinag-uutos ang pagtanggal ng krudo at ng tangke sa lugar sa loob ng 24 na oras pagkatanggap ng dokumento. Bagaman klaro na may pag-iimbak ng petrolyo, hindi pa rin matiyak ng QC-BPLD kung ano ang aktual na business activity sa residential lot. Ito ay dahil anya wala itong business permit at hindi naman din ito mabibigyan dahil ito ay isang residential area. Kung hindi pa rin yan matatanggal within the period na binigay ni BFP, pwede kami mag-issue ng closure order. Then, insofar as DBPLD is concerned, we will provide a report, submit it to the City Legal Department for them to for appropriate action nila. Depende sa kanila kung sa summary abatement pa ba sila, which is yun nga ang sabi naman ni Attorney Ventura, they're willing to donate nitong laman. So, antayin natin within 24 hours. June, hanggang sa ngayon ay narito pa rin yung fuel tank at yung laman nito ay nasa loob pa rin nitong tangke na inaasahan nga or tinatayangan na ito ay aabot ng nasa 10,000 litro. At para naman ito ay masiguro na hindi ito magagalaw, ay naandito ang nagtalaga ng 2 security guards ang mismong may-ari nitong residential lot upang bantayan itong tangke at yung laman nito. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ju. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 9 na individual sa Market 3, Pier 5 sa Navotas Fishport Complex, Navotas City dahil sa iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo. Ayon kay HPG Acting Director Brigadier General Romel Batangan, namataan ng kanilang mga tauhan sa bahagi ng Road 10 ang tanker na may pekeng plaka. Nang kanilang sundan, humantong ito sa Fishport kung saan isang barge na may lulang produktong petrolyo ang nakahimpil. Naaktuhan din ang ginagawang paihi o pagsipsip ng langis mula sa barge papuntang tanker. Tinatayang nasa 60,000 hanggang 80,000 liters ang karga nitong langis na nagkakahalaga ng tinatayang aabot sa 9.7 million pesos. Ang mga sospek ay maharap sa kasong paglabag sa ilalim ng Presidential Decree 18-65 o illegal trading of petroleum products. Inilagay sa administrative relief ang mahigit 100 tauhan ng Police Station 2 ng Puerto Princesa City Police Office. Ito'y habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente ng pamamaril noong April 3 na ikinasawi ng 2 nilang kabaro at isang kawani na Bureau of Correction. Ayon kay Mimaropa Police Regional Director Brigadier General Jovencio Badua Jr., ang hakbang ay ginawa upang matiyak ang patas sa investigasyon sa insidente. Kabilang sa inali sa pwesto ang 4 na pulis na rumisponde sa insidente, gayon din ang kanilang station commander na nauna nang inilagay sa restrictive custody. Lahat sila ay nananatili sa loob ng jurisdiksyon ng Police Station 2 habang isinasagawa ang investigasyon. Napilitan na tumigil muna sa pamamasada ang ilang mga jeepney driver sa Iloilo City dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Samantala, makatatanggap na bukas ng ayuda mula sa Department of Social, Welfare and Development Region 6 ang nasa 8,000 tricycle driver sa Western Visayas. Ito ang balita nila Lane Moreno. Halos kalahati sa bilang ng mga transport cooperatives sa Iloilo City ang tumigil muna sa pamamasada ngayong araw dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng langis. Ayon sa Western Visayas Transport Cooperative, kalahati lang sa bilang ng kanilang mga units ang namamasada ngayon. Karamihan sa kanilang mga modern jeepney ang hindi muna bumabiyahe dahil mas malaki ang kanilang gastos kumpara sa mga traditional jeep. Sa kanilang 4 na ruta, kalahati lang ang may biyahe.
Kasama rito ang Ungka Diversion Road na 7 lang ang may biyahe sa 15 units. Haro CPU, 8 sa 12 units ang bumabiyahe. Mohon Terminal, 14 sa 30 units at Tagbak Terminal na 5 mula sa 30 units. Mula 2,000 pesos per day na gasolina sa isang araw na biyahe, ngayon kailangan na nila ng 3,000 hanggang 3,500 pesos sa isang araw. Hanggang ngayon, hindi pa rin kasi sila nakatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Samantala, mahigit 8,000 tricycle drivers sa Western Visayas ang makatatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa abiso ng DSWD, mamamahagi sila ng ayuda bukas sa Iloilo City at Capiz. 1,983 tricycle driver mula sa Iloilo City, 2,600 sa Pasay City at 3,867 naman sa Roa City. Dumaan ang mga ito sa validation ng ahensya mula sa isinumiteng listahan ng kanilang LGUs. Kailangan namang magpakita ng driver's license at valid ID para makakuha ng ayuda. Lalaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Unti-unting nababawasan ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan dahil sa matinding init. Dahil dito, nagpaalala ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na magtipid sa tubig at huwag mag-aksaya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Normally kasi sir, nasa 20 cm per day po yung baba po ng ating pong tubig sa ating Angat Dam. Pero pagdating ng summer sir, nasa 30 to 40. Nababawasan ng 30 hanggang 40 sentimetro ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, Department Manager ng MWSS Corporate Office, dulot ng matinding init, mas mabilis bumaba ang level ng tubig ng dam. As of March 31, nasa 197.12 meters ang Angat. Makalipas lang ang isang linggo, April 7, ay nasa 194.66 meters na lang. Nabawasan agad ng 3 metro. Since mainit sa ating watershed area, so pababa po yung ating pong nagiging projection sa ating reservoir. So ang tinitignan po nating elevation, dapat hindi po siya bababa ng 180 to 160. Kasi pagdating ng 180, ito po yung tinatawag na minimum water level. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, may alokasyon ang National Water Resources Board o NWRB na 52 cubic meters. Ngunit para lamang ito sa domestic water at iba naman sa NIA. Ang makikinabang dito ay 90% ng mga kababayan natin sa Metro Manila, parting Rizal, Cavite at Bulacan. Paalala ng MWSS, huwag sanang mag-aksaya ng tubig, lalo't marami itong pwedeng paggamitan kung maaarian niya ay magtipid at gamitin lang ito ng tama nang huwag itong masayang. Yan naman po yung ating pong panawagan po all throughout the year na pagtitipid po or wise na paggamit sa tubig po. Kasi yung mga pagtitipid po na yun sir ay nakakatulong naman po sa atin para tuloy-tuloy po yung supply po natin at may magamit po tayo kinabukasan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Pedro Trinidad, Marloni Villanueva at Rufino Lacerna Jr. Kini kina Lucien Dolajo, Daniela Eli Enriquez at Alexander Cruz. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 19:14 na nagsasabi, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.